Ito ang ikalawang kabanata ng Agimat ni Berto, Kalabaw Serene, ang namuong samahan. Nasaan ako? Ang sabi ni Berto pagmulat ng kanyang mga mata. Natagpuan ka namin sa tabing ilog na walang malay at puro pasa at tugo ang iyong katawan. Agad na sumagot ang mag-asawang nakapulot kay Berto. Ako nga pala si Joseph at si Marta naman ang aking may bahay. Ano nga pala ang pangalan mo, iho? Pakilala ng matandang lalaki. Roberto po, pero Berta na lang itawag ninyo sa akin. Sagot ni Berto. Ano nangyari sa iyo, iho? At nasaan ang iyong mga magulang? Ano nga ba ang mga pangalan nila para mahanap natin sila? Tanong ni Marta. Wala na po akong magulang. Namantay po ang aking ina nung ako'y isilang. May malubhang sakit naman po ang aking ama at pumanaw ngayong taon lang. Naluluhang sagot ni Berto. Kinuwento ni Berto ang kanyang sinapit sa piling ng kaniyang tiya at tiyuhin, mga sarili niyang kadugo. Napaluha na lamang ang mag-asawa habang nakikinig sa kwento ni Berto. Huwag kang mag-alala, iho. Mahirap lang ang buhay namin, ngunit nakakain kami ng sapat araw-araw. Matagal na namin hinihiling sa may kapal na magkaroon kami ng sariling anak. Kung papayag ka, ay handa kaming ituring ka na mahigit pa sa tunay naming anak. Okay lang ba sa iyo, Marta? Sabi ni Joseph. Oo naman, Mr. Ko. Sagot ni Marta at tumingin kay Berto. O tahan na anak. Saglit lang at maghahanda na ako ng ating hapunan. Makikita ang bakas ng kasiyahan sa mukha ng mag-asawa na parang hulog si Berto ng langit para sa kanila. Pwede po bang malaman kung nasaan ang banyo? Tanong ni Berto at bumangon mula sa kanyang kama. Aalalayan sana siya ng kanyang ama, ngunit nabigla ang ama nito na parang walang sakit na iniinda si Berto. Hinayaan na lamang ni Joseph si Berto at itinuro kung nasaan ang banyo. Ang importante ay maayos na ang kalagayan ng bata. Habang nasa banyo, napatingin si Berto sa salamin at inalala niya ang huling nangyari sa kanya. Hinubad niya ang kanyang damit para makita ang kanyang tadyang. Tandang-tanda pa niya na malala ang tama niya sa kanyang tadyang mula sa pagkakasuwag sa kanya ng kanyang alagang kalabaw. Hindi siya makapaniwala na walang sakit siyang nararamdaman. Napansin din niya ang pagbabago sa kanyang katawan na tila'y matipuno at matikas kumpara sa dati niyang patpatin na anyo. Makalipas ng ilang linggo, bumalik na si Berto sa pag-aaral. Isang araw habang naglalakad, nakasalubong niya isang grupo ng mga kalalakihan na malaki ang agwat na edad kumpara sa kanya. May pinagkakatuwaan ang mga ito na halos kaedad din niya. Kinakawawa ang bata, pinagtatadyakan at pinagbabatukan ng mga kalalakihan. Sa takot ni Berto, pinili na lang niya lumihis ng daan, ngunit napansin siya ng mga kalalakihan at mabilis siyang hinabol. Pagkahuli kay Berto, agad siyang hinawakan sa magkabilang braso ng dalawang lalaki. Saan ka pupunta? Akala mo makakatakas ka? Tawang-tawang sinabi ng isa sa mga kalalakihan. Parang awa niyo na po. Wala naman akong kasalanan sa inyo. Pakawalan niyo na po ako. Pagmamakaawa ni Berto. Namukhaan ni Berto ang batang lalaki na kinakawawa ng mga kalalakihan. Kaklase pala niya ito. Okay ka lang ba, Ryan? Tanong ni Berto sa kaklase. Bakas sa mata ng kaklase ang lungkot at pangingilid ng luha, ngunit wala itong magawa. Tumango na lang si Ryan kay Berto upang ipakita na ayos lamang siya. Kinalagkad ng lider ng mga kalalakihan si Ryan palapit kay Berto at pinaguntog ang kanilang mga ulo. Ang isang kagrupo naman ay kinapkapan si Berto para kuhanan ng pera. Ngunit nang wala itong makita sa bulsa, pilit kinuha ang bag ni Berto. Nadismaya ang lalaki dahil notebook, libro at baonan lamang ang laman ng bag. Pagkabukas ng baunan, tumawa ito ng malakas nang makitang sardinas lamang ang baon. Paano ba ito? Wala tayong mapapakinabangan sa mga ito eh. Sabi ng lalaki.
Sa inis ng lider, ginulpi nila si Berto kasama ang mga kagrupo. Pinagsusuntok at pinagtatadyakan nila si Berto at Ryan, ngunit nagtataka si Berto na hindi siya masyadong nakakaramdam ng sakit, kumpara sa sakit na dinanas niya mula sa pananakit ng kanyang tiyuhin. Bigla niyang naalala ang kwento ni Lolo Temyong tungkol sa agimat ng kalabaw na tila pala isipan kung totoo nga ito. Nagdilim ang paningin ni Berto na makita niyang duguan na si Ryan at walang kahirap-hirap nakawala si Berto sa pagkakahawak ng mga kalalakihan sa kanyang magkabilang braso. Lalong pinagtulungan si Berto ng mga kalalakihan, ngunit wala silang nagawa at napapatalsik ang sinumang kumapit sa braso ni Berto. Nahimasmasan lamang si Berto na makita niyang umiiyak ang kanyang nanay Marta habang inaawat siya at yakap-yakap. "Anak, tama na," pakiusap ng nanay. Naospital ang karamihan sa mga lalaki at ipinatawag ng kapitan ng barangay ang mga magulang nito. Galit na galit ang mga magulang at nilusob si Berto at ang kanyang nanay. "Salot ang batang iyan! Palayasin yan sa lugar na ito!" sigaw ng mga magulang. Huminahon po kayong lahat. Maayos na ang kalagayan ng mga bata sa ospital. At sa totoo lang, may mga pagkukulang din kayo sa mga anak nyo. May record na mga ito ng pambubuli. Matagal na. Huwag nyo po isisi lahat ng kasalanan sa batang ito. At saka napagkasunduan na din namin ni Aling Marta na sagutin ang lahat ng gastusin sa ospital para sa areglo. Sabi ng kapitan ng barangay sa mga magulang ng kalalakihan. Napapayag na kapitan ang mga magulang ng kalalakihan sa areglohan, ngunit sa laki ng kailangang gastusin ng pamilya ni Berto, wala nang nagawa ang mag-asawa kundi isang laang titulo ng lupa ng kinatitirikan ng kanilang bahay. Nang makauwi na sila ng bahay, agad kinausap ng mag-asawa si Berto. "Anak, alam ko na wala kang kasalanan at pinagtanggol mo lang ang sarili mo," sabi ng nanay ni Berto. "Patawarin niyo po ako, inay at itay. Hindi na po ito mauulit," sabi ni Berto habang nakayuko. Anak, kalimutan mo na ang mga nangyari at pag-igihan ng pag-aaral. Dahil ito lang ang kaya namin ipamana sa iyo ng inay mo. Gagawin namin ang lahat upang makapagtapos ka ng pag-aaral, sabi ng ama ni Berto. Nagdoble kayod ang mga magulang ni Berto sa pagtatrabaho upang mapag-aral at mapagkasya ang kita sa kanilang mga utang at pangangailangan sa araw-araw. Tumutulong din si Berto sa kanyang ama sa palengke bilang isang kargador pagkatapos ng klase upang makadagdag sa kita ng mga magulang. Lumipas ang ilang taon at sa wakas nagbibinata na si Berto. Umiiwas na din ito sa gulo upang hindi madagdagan ang problema ng mga magulang. Hanggang isang araw, sinundo si Berto ng kanyang ina. Sinabi ng ina na nasa ospital ang kanyang ama at may malubhang sakit ito. Parang gumuho ang mundo ni Berto na makita niya ang kalagayan ng kanyang ama. Hindi pa sila nakakaahon sa pagkakautang ay ito na naman at kailangan nila ng malaking pera dahil may stage 3 lung cancer ang ama nito. Sa pagkakataong ito, napagdesisyon na ni Berto na huminto na lamang sa pag-aaral at siya ang pumalit sa kanyang ama sa pagtatrabaho. Kung ano-ano ang naiisip ni Berto na pagkakitaan dahil kahit anong kayod nito, magdoble man ang trabaho, ay hindi pa rin sumasapat ang kita niya sa mga bayarin nila. Isang araw, binisita si Berto na matalik niyang kaibigan na si Ryan. Laking gulat ni Berto na makita niyang ibang-iba na ang forma ng kanyang kaibigan. Kumusta ka na, Berto? Nabalitaan ko ang nangyari sa iyong ama. Matagal na din tayong hindi nagkikita. Pabungad ni Ryan. Ibang-iba ka na pumorma ngayon na. Mukhang mapera ka na. Sagot ni Berto na may halong gulat. Hindi naman. Nakakaluwag lang kahit paano. Ito nga pala, pagdamutan mo muna itong nakayanan ko. Sana ay makatulong ito sa iyo sa panahon ng iyong kagipitan.
Sabi ni Ryan sabay abot ng pera kay Berto. Naku pre, napakalaking halaga nito. Hindi ko to matatanggap. Pagtanggi ni Berto habang sinusubukang ibalik ang pera. Tanggapin mo na pre. Alam mo naman na para na tayong magkapatid. Sino pa ba ang magdadamayan kundi tayong dalawa lang? Tsaka bayaran mo na lang ako pag meron ka na. Sabi ni Ryan. Salamat pre. Kamusta ka na pala? Balita ko huminto ka na din sa pag-aaral at nagbo-boxing ka na ngayon. Akalain mong lalampa-lampa ka lang dati pero may tinatago ka palang talento. Sabi ni Berto. Oo nga eh. Mahirap mang paniwalaan pero totoo ang mabalita na iyan. Sa totoo lang kaya ako nandito ay para kumbinsihin kang sumali sa boxing. Sabi ni Ryan. Pre, gustuhin ko man pero ayoko na maulit pa ang nangyari dati. Minsan ay hindi ko makontrol ng aking lakas at lumalabas na lang pag ako'y nagagalit. Pagtanggi ni Berto sa kaibigan. Pre, atin-atin lang ito. Bago kita isama sa underground, kailangan mong malaman ang totoo. Sa mundong ito, may iba't ibang uri ng kakayahan. Una yan tinatawag nilang gifted. Ito ang mga taong pinanganak na may kakaibang kakayahan at malayo ang antas ng kanilang abilidad sa isang ordinaryong tao. Pangalawa naman ay ang tinatawag nilang engkantao. Ito ang mga engkanto na nagkatawang tao at ang antas ng kanilang lakas ay maihahalin tulad sa lakas na isang hayop at depende kung anong klaseng halimaw sila galing. Ang huli naman ay taong may taglay na agimat, katulad mo na ang tawag ay talisman. Tanging mga taong gifted, engkantao at talisman lamang ang makakapasok sa underground para ilaban sa boxing. At hindi nakikita ng mga pangkaraniwang tao ang kakaibang lakas ng mga boksingero na ito sa TV. Maraming mga engkantao ang nakikisalamuha sa mga ordinaryong tao. Ngunit ang mga taong may agimat at gifted lamang ang may kakayahang makita ang tunay na itsura ng mga ito. Paliwanag ni Ryan. Tila natulala si Berto sa sinabi ng kaibigan at napatanong ito. Kung nakapasok ka sa underground, ibig sabihin hindi ka ordinaryong tao? Tama ka Berto, hindi ako isang ordinaryong tao. At kailan ko lang ito nadiskubre. Sundan mo ako kung gusto mong makita ang totoo. Paghihikayat ni Ryan. Tumakbo si Ryan papuntang kakahuyan at hinabol naman siya ni Berto. Pagdating sa kakahuyan, naglaho parang bula ang kaibigan at hindi na ito makita ni Berto. Nagpatuloy sa paglalakad si Berto at may napansin itong malalaking bakas ng yapak. Nagtaka siya at sinundan niya ang mga yapak nang bigla na lang may humambalo sa katawan niya. Namalipit sa sakit si Berto at nagtataka kung anong bagay ang tumama sa kanya. Maya-maya pa ay napakadaming suntok ang tumama sa kanya at alam niyang hindi ito kayang gawin ng isang ordinaryong tao. Kakaibang takot ang naramdaman ni Berto at napaisip kung ito na ba ang katapusan ng kanyang buhay. Bumagsak si Berto sa lakas ng huling suntok ng kanyang natamo. Tila namamanhid ang kanyang katawan at pinipilit nitong gumalaw, ngunit kahit dulo ng kanyang daliri ay hindi niya maigalaw. Maya-maya pa ay nakarinig siya ng kaluskos na papalapit sa kanya. Itanayo siya at isinandal paupo sa isang malaking puno. Nakita ni Berto ang kanyang kaibigan. Napangiti na lamang si Berto at tila hindi makapagsalita. Akala ko pa naman malakas ka. Natatawang sinabi ni Ryan. Lingid sa kaalaman ng dalawa, hindi lang pala silang dalawa ang nasa gubat.